Guys, update ko lang po kayo sa aming solar system. Ang load po namin ngayon ay 1,300 watts. Tapos charging state yung battery. Ang nagsusupply sa aming load ay si solar. Gumagana yung aming ref. Ito. Yung ref ay gumagana. Yung aircon sa baba ay gumagana. At the same time ay nagwa-washing. Nagwa-washing. Ayan. Washing time. Washing. Tapos yung pump sa baba ay gumagana. Silipin natin. Gumagana nga ba? Nag-stop. Napakaganda ng lugar dito. Overlooking. Lalo na kung bagong tanim ng palay. Kulay green yan. Ayun, hindi gumagana. Ayun, gumana na. Pag sinarado, mag-stop yung ating pressure pump. Ngayon, ay check natin yung tubig. Wow, puno. Oops, sorry. Puno yung tubig natin. Automatic nag-stop yung pump. Saan? Naku, may butike. Kunin mo, Jay. Malulunod siya dyan. Kunin, dali. Yan yung panel namin. Mahataw sa tag-init. Bakit tayo? Tarik na tarik yung araw. Pero medyo maulap. Ito po ay nalinis ko na yung panel na yan. Naka-elevate talaga yan kasi dual glass or bifacial. Sa ilalim nag-generate din ng charge. Tapos yung paint ko sa roof ay white para mag-reflect. Baba ulit tayo. Sawa yung aircon. Yung kuryente natin pag ganitong tag-init, sige lang. Kasi ang nagsusupply sa ating load ay yung solar. Yung battery ay charging state ang ating battery. Tingnan natin yung harvest. 800 watts sa ngayon kasi medyo maulap, pero okay pa rin yan. Yung ating load ampere sa battery ay 34 pataas. Uy, 1,160 watts. At ang ampere niya sagad 13.7 kasi nga siya yung nagsusupply ng load sa ating bahay, kaya mataas yung ampere at mataas din yung wattage niya. Malapit na mag-charge yung ating battery. Pagka 28 volts na yan, full charge na. Ayan na. Floating charge na yan. Bumaba yung ating load watts. Pinatay siguro yung aircon sa baba. Silipin natin kung pinatay nga ba talaga. Pero bago yon, check natin tong battery. Ayan yung gamit kong battery. Dalawa na 12 volts. 250 Ah. Ang system na gamit ko po dito ay 24 volts. Baba tayo. Nag-off yung ref. Ito yung sinasabi ko na hindi all the time tumatakbo yung ating ref, no? Baba tayo dito. Baba. Okay. Nag-automatic yung aircon siguro. Ayan. Hindi. Magana. Binabaan ko lang yung temp. Siguro nag-off yung compressor. Taasan natin yung compressor. Yung temp ay yun, umandar ulit. Ngayon, check natin yung pabalik na ako ng Qatar, guys. Naka-ready na yung mga gamit. Naka-ready na. At si Madam, ayun. Nagpapalamig si Madam. May shoutout mo yung mga subscriber ko. Shoutout sa lahat ng mga nanonood sa mga videos ng aking My Love Alan Rotoni. Yun. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Libreng kagab-kab. Asan yung kagab-kab? Pakita mo. Wala na, ubos na. Thank you. Tin, dun! Wala.
Yung kagabgab na sinasabi niya ay ito. Hindi niyo po alam ito. Kamuting kahoy ito na pinitpit at binilad. Wow, malutong. Parang crackers. Balik ulit tayo sa taas. Meron ako ditong charger ng battery. Full charge na. Yung isa, full charge na rin. Sa Lazada ko lang nabili yan. Pwede dito yung charger ng battery na i-charge ang battery na ganito. Pwede rin yung maliit. Yan. Okay, kit tayo, kit. Yung sound system ko ay standby na naman. Ayan siya. Ayan, yung wattage ng ating inverter pag naka-on yung compressor ng aircon, 720 watts. Okay. Yung solar pa rin yung nagsusupply sa ating load at ang harvest niya ngayon ay 1,600 watts. Napaka-amazing. At ito yung ating breaker. Sarado ko lang ito. Sorry, medyo malabo. Okay, yan. Pinakita ko na yung breaker ko dati. Ano ko ulit, ito yung breaker. Para sa battery, 200 ampere. Sa panel, 16 ampere. Surge protection, 600 volts DC. Tapos sa load, 16 ampere. At ito ay variable. Maximum 63 ampere, pwede kong i-set yan. Tapos makikita mo dyan kung ilan yung kilowatts per hour nagamit, tsaka yung ampere at tsaka volts. Ito naman yung transfer switch. Yan. Sa ngayon ay hindi brownout, pero madalas brownout dito, may ilaw siya dito. Pagka nilagay ko to sa A, may ilaw to at mag-i-standby yan dito sa inverter. So bigyan ko lang kayo ng sample. I-auto ko siya ngayon. Auto. May switch po kasi yan dyan. Ayan yung switch. Auto. Pag sinitch ko to, papalo to sa A. Ayan na. Nasa A na siya. At ito na yung counting niya. 9, 7. May power delay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalabas dito. Ayan na. Standby na siya dyan. Pagka wala si solar, insufficient, tapos lobat yung battery, ito yung gagana. Sufficient naman yung solar natin at saka yung battery, standby lang si utility. Kaya naman ang system ko, kaya ang ginagawa ko dito ay i-off natin yan. Mamanual ko lang, tapos balik ko dito, or pwede rin dito off, pero mas maganda dito kasi pagka nag-brown out at saka bumalik uli, automatic na nag-on. Kaya maganda pa rin tong ating manual transfer switch. Ayun. So, yun lang mga po guys, no? At yun nga, meron tayong rice cooker dito. Ginagamit, tipid na tipid talaga sa kuryente. I mean, wantasawa sa kuryente ba? Kasi sa utility ay wala na tayong ganong connection. Ayun, thank you so much po. Sana ay nagustuhan nyo ang ating quick update. God bless po sa ating lahat.